Quran chapter 5 Surah Al-Ma'idah verse 61. Bismillahirrahmanirrahim. At kapag sila ay dumating sa inyo, sila ay nagsasabing kami ay naniniwala, ngunit katotohanan sila ay pumasok ng walang paniniwala, at sila ay lumisang kasama nito, at ang Allah ay lubos na nakababatid sa anumang lagi nilang ay kinukubli. Verse 62. At iyong makikitang karamihan sa kanilang mga Hudyo na humahango sa gawaing makasalanan at paglabag at ang paglamo ng anumang ipinagbabawal, sadyang napakasama ng anumang kanilang ginagawa. Verse 63, bakit ang mga rabi at mga taong maalam sa kanila ay hindi nagbabawal sa kanila mula sa anumang makasalanang pananalita at mula sa pagkain ng anumang bawal, sadyang napakasama ng anumang kanilang nakagawian. Verse 64, sila ang mga Hudyo ay nagsasabi ang kamay ng Allah ay nakagapos. Igapos nawa ang kanilang mga kamay at sumpa sa kanila sa anumang kanilang mga pinagsasabi laban sa Allah, bagkus ang kanyang dalawang kamay ay bukas palad at siya ay gumugugol ng kanyang biyaya sa paanumang kanyang nais. Katotohanan ng anumang ipinahayag ay sa iyo mula sa iyong Panginoong Allah ay naging sanhi ng kanilang higit pang paglabag at kawalan ng paniniwala. Aming itinanim sa kanilang pagitan sa Hudyo at Kristyano ang galit at puot hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sa bawat sandaling kanilang pinagningas ang apoy ng digmaan laban sa iyo. Ito ay pinapawi ng Allah at sila ay lagi nang nagsusumikap na maghasik ng katiwalian sa balat ng lupa at hindi minamahal ng Allah ang mapagawa ng katiwalian. Verse 65, at kung silang mga angka ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristyano ay naniwala lamang kay Muhammad at umiwas sa kasamaan at may takot sa Allah, marahil aming pinawi mula sa kanila ang kanilang mga kasalanan at sila ay aming papasukin sa mga hardin ng kaligayahan sa paraiso. Verse 66, at kung kanilang pinanindigan lamang ang Torah o batas ni Moses, ang ebanghelyo ni Jesus at ang anumang ipinahayag ang Quran sa kanila mula sa kanilang Panginoon, marahil sila ay malayang magsisikain sa panustos at nagmumula sa kanilang itaas sa langit at nagmumula sa ilalim ng kanilang mga paa sa lupa. Kabilang sa kanila ay isang matuwid na pamayanan, ngunit karamihan sa kanila ay gumagawa ng kasamaan. Verse 67, o sugo ng Allah, Muhammad, ipaabot mo ang mensahe na ipinahayag o ibinabasa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung hindi mo magawa sa makatuwid, hindi mo na ipaabot ang kanyang mensahe. Ang Allah ay mangangalaga sa iyo laban sa mga tao, katiyakan hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong di naniniwala. Verse 68, sabihin, o angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristyano, kayo ay walang bagay na pinaninindigan hanggang hindi kayo maninindigan ng ayon sa Torah at Ebanghelyo at sa anumang ibinaba o ipinahayag sa inyo mula sa iyong Panginoon. At ang anumang ibinaba o ipinahayag sa iyo, Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay makararagdag lamang sa mga karamihan sa kanila ng pagsuway at kawalan ng paniniwala, kaya huwag mong ikalungkot ang mga taong di naniniwala. Verse 69, katotohanan niya ang mga naniwala kay Propeta Muhammad at ang mga nauna sa kanya, na Hudyo at Sabyano at Kristiyano, sino mang kabilang sa kanila ang naniwala sa Allah at sa huling araw at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay walang mararanasang pangamba at walang madaramang kalungkutan. Verse 70, katiyakan tinanggap namin ang kasunduan sa mga anak ni Israel at kami ay nagpadala sa kanilang mga sugo. Sa tuwing dumarating na sugos sa kanila na hindi ninanasan ng kanilang mga sarili, ang isang pangkat ng sugo ang kanilang pinararatangan bilang mga sinungaling at ang iba sa kanila ay kanilang pinapapatay. Verse 71, at sila ay nag-aakala na walang pagsubok o parusa, kaya sila ay naging bulag at bingi, at pagkaraan nito sila ay nilingap ng Allah tungo sa kapatawaran, subalit karamihan sa kanila ay naging bulag at bingi at ang Allah ay ganap na nakakikita sa anumang kanilang ginagawa. Verse 72, katiyakan hindi maituturing bilang naniniwala yung mga nagsasabing ang Allah ay ang Mesiyas o
Jesus, ang anak ni Maria. Samantalang ang Mesiyas ay nagsabi, "O mga anak ni Israel, inyong sambahin ang Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon, katotohanan sino man ang nagtatambal sa Allah. Katiyakan ipagkakait ng Allah ang paraiso sa kanya at ang apoy ay kanyang magiging tirahan. At sa mapagawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong." Verse 73, katiyakan hindi may tuturing bilang naniniwala yang nagsasabing ang Allah ay ikatlo sa tatlo. Subalit walang Diyos na dapat sambahin maliban sa isang Diyos. At kung sila ay hindi magsisitigil sa anumang kanilang pinagsasabi katotohanan, yaong mga di naniniwala mula sa kanila ay darat na ng isang mahapding parusa. Verse 74, kaya sila ba ay hindi magsisisi sa Allah at hanapin ang kanyang kapatawaran at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 75, ang Mesiyas, si Jesus na anak ni Maria ay hindi humigit sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang lumipas bago pa man siya. Ang kanyang ina, si Maria, ay isang makatotohanan. Sila, si Jesus at Maria, ay kapwa kumakain ng pagkain. Pagbastan mo kung paano nga namin ginagawang malinaw ang mga aya o aral, palatandaan sa kanila, subalit pagmasdan mo kung paano sila nalinlang mula sa katotohanan. Verse 76, sabihin, kayo ba ay sasamba bukod sa Allah ng alinmang walang kapangyarihan upang manakit o magbigay buti sa inyo, samantalang ang Allah ang lubos na nakaririnig ang maalam. Verse 77, sabihin, o angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristyano, huwag kayong lumagpas sa mga hangganan ng inyong relihiyon nang higit sa katotohanan at huwag kayong sumunod sa mga masasamang hangarin ng mga taong nangaligaw noon at nagligaw sa karamihan at naligaw mula sa patag na landas. Verse 78, ang mga isinumpa ay yaong mga di naniniwala mula sa mga anak na Israel sa pamagitan ng dila o zabur ni David at ibanghelyo ni Jesus na anak ni Maria. Iyan ay sa dahilang sila ay sumuway at lagi ng mapanlabag. Verse 79, sila ay dati nang hindi nagbabawal sa isa't isa mula sa gawaing masama na kanilang nagawa, sadyang napakasama ng anumang kanilang lagi ng ginagawa. Verse 80, iyong makikita ang karamihan mula sa kanila na tinatangkilik bilang kapanalig o kaibigan, yaong mga di naniniwala, sadyang napakasama ng kanilang ginawa para sa kanilang mga sarili. At sanhin niyo ng Allah ay napuot sa kanila at sa kaparusahan sila ay mamamalagi ng walang hanggan. Verse 81, kung sila lamang ay tapat na naniwala sa Allah at sa Propeta Muhammad at sa anumang ipinahayag sa kanya, kailanman sila ay hindi magtuturing o kukuha sa kanila sa mga di naniniwala bilang kanilang mga auliya o kapanalig o kaibigan, subalit karamihan sa kanila ay mga suwail. Verse 82, katiyakan iyong matatagpuan ang pinakamasiding pagkapuot ng sangkatauhan sa mga naniniwala. Sa lipo niya ang mga Hudyo at niya ang mga mushrik o nagtatambal, at iyong matatagpuan bilang pinakamalapit at pagmamahal sa mga naniniwala yaong mga nagsasabing, kami ay mga Kristiyano. Iyan ay sa dahilang kabilang sa kanila ay mga mabubuting pari at mga mabubuting monghe at sila ay hindi mga mapagmalaki. Verse 83, at kapag kanilang naririnig ang anumang ipinahayag o ibinabasa sa sugong si Muhammad, iyong makikita ang kanilang mga mata na labis ang pagtulo ng luha ng dahil sa natunghayang nilang katotohanan. Sila ay nagsasabing, aming Panginoon, kami ay naniwala, kaya kami ay iyong italang kasama ng mga saksi. Verse 84, at bakit nga ba hindi kami maniniwala sa Allah at sa anumang katotohanang dumating sa amin? At aming hinahangad na naway kami ay papapasukin sa paraiso ng aming Panginoon kasama ng mga taong matuwid. Verse 85, kaya sila ay ginantimpala ng Allah sa anumang ganilang sinabi ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Iyan ang gantimpala ng mga taong mapaggawa ng kabutihan. Verse 86, subalit yang mga di naniniwala at nagsipagtakwil sa aming mga aya o kapahayagan, sila yang mga naninirahan sa apoy sa impyerno. Verse 87, o kayong mga naniwala, huwag ninyong ipagbawal ang mabubuting bagay na pinahintulutan ng Allah para sa inyo, at huwag kayong
lumabag sa itinakdang hangganan. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga taong mapanlabag. Verse 88, at magsikain kayo sa anumang pinahintulutan at mabuting panustos na ipinagkaloob ng Allah para sa inyo, at inyong katakutan ng Allah na sa Kanya kayo ay naniniwala. Verse 89, hindi kayo pananaguti ng Allah para sa anumang walang kabuluhan sa inyong mga panunumpa. Subalit kayo ay kanyang pananagutin para sa pagsira ng anumang pinagtibay ng mga panunumpa. Kaya ang kabayaran nito ay ang pagpapakain ng 10 dukha ayon sa sukat na karaniwan inyong ipinapakain sa inyong mga sariling mga pamilya, o silahin yung bihisan o ang pagpapalaya ng isang alipin. Ngunit sino man ang walang kakayahang gawin ito, magkagayon ang mag-ayuno sa loob ng 3 araw ay nararapat. Iyan ang kabayaran para sa mga panunumpa kapag inyong pinagtibay. At ingatan ang inyong mga panunumpa, ganyan ginagawang malinaw ng Allah sa inyo ang kanyang mga aya at kapahayagan upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. Verse 90, o kayong mga naniwala, ang lahat ng mga inuming nakalalasing, sugalat ang pagalay sa mga altar sa iba pa bukod sa Allah at ang mga palaso ay mga dungis na nagmula sa gawang kamay ng Satanas. Kaya iwasan ito upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Verse 91, nais lamang ng Satanas na maghasik ng matinding galit at puot sa inyong pagitan sa mga inuming nakalalasing at sugal, at kayo ay kanyang maili sa pag-alaala sa Allah at sa pagdarasal. Kaya hindi ba kayo magsisitigil sa masasamang bisyo? Verse 92, at sumunod kayo sa Allah at sumunod sa kanyang sugong si Muhammad, at kayo ay mag-ingat. At kung kayo ay magsitalikod, dapat ninyong malaman na ang nakaatang sa aming sugo ay ipaabot o ipalaganap lamang ng malinaw ang mensahe. Verse 93, walang pagkakasala ang mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, kung ano man ang kanilang kinain noong mga nakaraang panahon. Kung sila ngayon ay natatakot sa Allah at naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at pagkaraan ay natatakot sa Allah at naniniwala, at pagkaraan ay muli pang matatakot sa Allah at gumagawa ng mga kabutihan, at tunay na ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. Verse 94, o kayong mga naniwala, katiyakan kayo ay susubukan ng Allah sa bagay na nauukol sa larong abot ng inyong mga kamay, at ang inyong mga sibat, upang malaman ng Allah kung sino nga ang tunay na natatakot sa kanya ng lihim. Kaya sino man ang lumabag sa pagkaraan yan, para sa kanya isang mahapding parusa. Verse 95, o kayong mga naniwala, huwag kayong pumatay sa laro ng pangangaso habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram para sa Hajj o Umrah. At sino man sa inyo ang pumatay nito ng sinadya, ang kabayaran nito ay isang katumbas mula sa mga inialay na hayop para sa anumang kanyang napatay. Sa pamamagitan ng paghatol dito ng 2 makatarungang taong kabilang sa inyo bilang isang pag-aalay sa Allah na dadalhin sa Kaaba upang ipamahagi sa mga mahihirap, o isang kabayaran sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga dukha o ng katumbas ng pag-ayuno upang kanyang malasap ang bigat ng kanyang ginawa. Pinatawad ng Allah ang anumang nakaraan, subalit sino man ang muling bumalik sa paglabag, ang Allah ay maniningil ng kapalit na parusa mula sa kanya, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, ganap na nakapangyayaring magpataw ng parusa. Verse 96, ipinahintulot para sa inyo ang panguhuli ng lamang tubig sa dagat at ang pagkain nito bilang panustos para sa inyo at sa mga manlalakbay, subalit ipinagbabawal para sa inyong larong lupa o pangangaso habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram o sa Hajj o Umrah, at inyong katakutan ng Allah na sa Kanya kayo ay magsisitipon. Verse 97, ginawa ng Allah ang Kaaba, ang sagradong bahay dalanginan. Ito ay tinayo bilang sangtuaryo ng kaligtasan para sa sangkatauhan, at kanyang pinagpala ang mga sagradong buwan at ang mga hayop para sa pag-aalay, at ang mga hayop na pinuluputan ng gayak na liig bilang pagkakilanlan. Iyan ay upang inyong mabatid
na ang Allah ay maalam sa anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan at ang Allah ay lubos na nakababatid sa lahat ng bagay. Verse 98, o sangkatauhan, dapat ninyong alalahanin na ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa at ang Allah ay mapagpatawad maawain. Verse 99, hindi nakaatang sa sugo ang tungkulin maliban upang ipalaganap ang mensahe ng Quran. At nababatid ng Allah ang anumang inyong inilalantad at ang anumang inyong itinatago. Verse 100, sabihin, hindi magkatulad ang kasamaan at ang kabutihan. Bagaman ang kasaganaan ng kasamaan ay maaring makaakit sa iyo. Kaya, matakot kayo sa Allah o mga taong nagtataglay ng pangunawa upang sakali kayo magsipagtagumpay. Verse 101, o kayong mga naniwala, huwag kayong magtanong ng anumang bagay na kung ang mga ito ay ipakita sa inyo ay magdulot ng ligalig sa inyo. Ngunit kung magtatanong kayo tungkol sa mga ito habang ang Quran ay ipinahayag, ang mga ito ay gagawing malinaw para sa inyo. Anumang nakaraan ay pinatawad na iyan ng Allah at ang Allah ay mapagpatawad, mapagparaya. Verse 102, ang 1,000 ng mamamayan na una sa inyo ay nagtanong ng gayong mga katanungan. Pagkaraan dahil sa gayon ding katanungan sila ay naging mga di naniniwala. Verse 103, walang ginawang Allah ng gayong pagbabawal para sa pakinabang tulad ng bahira o sa iba o wasila o ham. Ngunit ang mga di naniniwala ay naglubid ng mga kasinungalingan tungkol sa Allah at karamihan sa kanila ay walang taglay na pangunawa. Ang ano mo yun? Bahira, ito ay isang babaeng kamelyo na pinuputulan ng tainga kapag ito ay nanganganak ng marami at ang gatas nito ay iniaalay sa mga idolo at walang sinuman ang pinahintulutan na maggatas nito. Ang sa iba, ito ay isang babaeng kamelyo na malayang pinakakawalan sa pastulan na inilalaan para sa pag-alay sa mga idolo at hindi ito pinahintulutan na magpasan o magkarga ng kahit na ano. Ang wasila ay isang babaeng kamelyo na pinakawalan para sa mga idolo dahil sa nanganak ito ng dalawang magkakasunod na panganganak na babaeng kamelyo. Ang ham, ito naman ay isang lalaking kamelyo na bibigyang laya at hindi nagagamitin sa mga gawain kapag nakapagpanganak ito ng maraming kamelyo batay sa itinakda nilang bilang para rito. Okay. Verse 104, at kung sabihin sa kanila, halina at tumalima sa anumang ipinahayag ng Allah at sa sugo, sila ay nagsasabi, sapat na para sa amin na sundin ang anumang natagpuan namin mula sa aming mga ninuno, kahit ba ang kanilang mga ninuno ay walang ano pa mang kaalaman at walang patnubay. Verse 105, o kayong mga naniwala, inyong pangalagaan ng inyong mga sarili, walang magagawang pananakit sa inyo ang mga nangaligaw kapag kayo ay napatnubayan. Sa Allah ang inyong pagbabalik na lahat ng sama-sama pagkaraan ay kanyang ipababatid sa inyo ang anumang inyong lagi ng ginagawa. Verse 106, o kayong mga naniwala, ang pagkuha ng saksi ay nararapat isagawa sa inyong pagitan kapag ang kamatayan ay nalalapit na sa sino man sa inyo sa oras ng pagsasagawa ng huling habilin, na ang pagsaksi ng dalawang makatarungang lalaki ay dapat kuhanin bilang saksi mula sa inyong mga Muslim o dalawa mula sa labas ng inyong mga kamag-anakan. Kung kayo ay naglalakbay sa mga lupain at kung ang panganib ng kamatayan ay dumating sa inyo, silang dalawa mga saksi ay inyong pigilin pagkatapos ng sala o salatul asar at hayaan silang dalawa na manumpa sa Allah kung kayo ay nagalinlangan sa kanilang pagsaksi na nagsasabing hindi namin ipagpapalit ito ang aming panunumpa para sa halaga ng makamundong kapakinabangan kahit na siya ay isang malapit na kamag-anak. At hindi namin itatago ang pagsaksi na ipinag-utos ng Allah. Katotohanan kung mangyari nga ang gayong kami ay mapabibilang sa mga makasalanan. Verse 107, ngunit kung inyong natagpuan na ang dalawa ay nagkasala, hayang ang dalawa pa ang manindigan sa kanilang katayuan.
na nakahihigit sa pag-angkin mula sa mga mayroong legal na karapatan. Hayaan silang manumpa sa Allah na nagsasabing kami ay nagpapatunay na ang aming pahayag ay makatotohanan kaysa sa dalawang ayan at kami ay hindi lumabag katotohanan. Kung mangyari nga ang gayon, kami ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 108, iyan ang hatol na mas malapit upang sila ay makapagbibigay ng kanilang panunumpan ng ayon sa tunay nitong layunin. O kaya kahit paano ay kanilang pangangambahan na ang ibang mga panunumpa ay maaaring kuhanin pagkaraan ng kanilang mga sariling panunumpa. At inyong katakutan ng Allah at makinig tumalima sa Kanya at ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail. Verse 109, sa araw ng titipunin ng Allah ang mga sugo at sasabihin sa kanila, ano ang naging mga katugunan inyong tinanggap mula sa tao hinggil sa inyong mensahe. Sila ang mga sugo at nagsasabing wala kaming nalalaman, katotohanan tanging ikaw lamang ang maalam, ang maalam sa mga di nakikitang mga pangyayari. Verse 110, banggitin kapag ang Allah ay nagsasabing sa araw ng pagkabuhay ng muli, O Jesus, anak ni Maria, alalahanin mo ang aking pagpapala sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking tangkilikin, patatagin sa pamagitan ng banal na espiritu o ni Anghel Gabriel upang ikaw ay mangusap sa mga tao mula sa duyan o kamusmusan at sa tamang gulang, at alalahanin mo nang ituro ko sa iyo ang aklat na kakayahan ng pagsulat, ang hikma o karunungan, at ang Torah at ang Ebanghelyo, at nang gawin mo mula sa luwad o putik ang isang hugis na tulad ng isang ibon sa aking kapahintulutan, at iyong hiningahan ito at naging ibon sa aking kapahintulutan, at pinagaling mo ang ipinanganak na bulag at mga kitungin sa aking kapahintulutan. At nang inilabas mo ang mga patay mula sa libingan sa aking kapahintulutan. At nang aking pigilin ang mga anak ni Israel laban sa iyo upang ikaw ay kanilang patayin, nang dahil sa ikaw ay dumating sa kanila na may dalang malinaw na katibayan. At ang mga di naniniwala mula sa kanila ay nagsabing, ito ay walang anupaman maliban sa isang malinaw na salamangka. Verse 111, at alalahanin ng ako ang Allah ay nagbigay sigla sa mga disipulo ni Jesus, anak ni Maria. Maniwala kayo sa akin at sa aking sugo. Sila ay nagsabi, kami ay naniniwala at ikaw ay saksi na kami ay mga Muslim. Verse 112, alalahanin ng ang mga disipulo ni Jesus ay magsabi, O Jesus, anak ni Maria, may kakayahan ba ang iyong Panginoon na magbaba sa amin ng isang hapag na may latag ng pagkain mula sa langit? Si Jesus ay nagsabi, matakot kayo sa Allah kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala. Verse 113, sila ay nagsabi, nais namin kumain mula roon at hayaang aming mga puso ay magkaroon ng katiyakan sa paniniwala at upang aming mapag-alaman na ikaw ay maging makatotohanan sa amin at kami ay maging kabilang sa mga saksi nito. Verse 114, si Jesus, anak ni Maria, ay nagsabi, O Allah, aming Panginoon, ibaba mo po sa amin ang isang hapag kainan mula sa langit bilang isang pagdiriwang ng mga nauna sa amin at ang mga huli sa amin at bilang isang palatandaan mula sa iyo, at pagkalooban mo po kami ng panustos habang ikaw ang pinakamahusay na tagapagpanustos. Verse 115, ang Allah nagsabi, aking ibababa ito ang hapagkainan sa inyo, ngunit sino man sa inyo ang hindi maniwala pagkaraan nito ay tunay na siya ay aking parurusahan ng isang parusang hindi ko pa naiparusa sa kanino man mula sa mga nilikha. Verse 116, at inyong alalahanin ang araw na kapag ang Allah ay magsasabi, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, ituring ninyo ako at ang aking ina bilang dalawang Diyos bukod sa Allah? Siya si Jesus ay magsasabi, luwalhati po sa iyo. Hindi marapat para sa akin ang magsabi ng anumang wala akong karapatan na sabihin. Kung ito man ay aking nasabi, katiyakang ito ay iyong mababatid. Batid mo po ang anumang nasa aking kalooban. Samantalang hindi ko nababatid ang anumang nasa iyong kalooban. Katotohanan, ikaw ay maalam sa mga di nakikitang bagay o pangyayari.
Verse 117, wala po akong sinabi sa kanila maliban kung ano lamang ang inyong ipinag-utos sa akin na sabihin, inyong sambahin ng Allah ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon at ako ay naging saksi sa kanila habang ako ay nanatili sa kanila, ngunit nang ako ay iyong bawiin, tanging ikaw ang tagapagmasid sa kanila at tanging ikaw ang saksi sa lahat ng bagay. Verse 118, kung sila ay iyong parurusahan, tunay nga na sila ay iyong mga alipin. Ngunit kung sila ay iyong patatawarin, katotohanan na ikaw ang ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 119, ang Allah ay magsasabi, ito ang araw na ang mga taong makatotohanan ay makikinig sa kanila. Pagiging makatotohanan sa kanila ay mga hardin ng paraiso na sa ilalim ay mga ilog na umaagos. Sila ay namamalagi roon ng walang hanggan. Ang Allah ay nasisiyahan sa kanila at gayon din naman sila sa Kanya. Iyan ay dakilang tagumpay. Verse 120, nasa Allah ang pagmamayari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nilalaman ng mga ito, at siya ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay.